Ang hindi inaasahang pagbabalik ni Maisie sa border town ay ikinagulat ng lahat. Ang kanyang pagbabalik ay malugod na tinanggap, at ang Witch Alliance ay nakakuha ng bagong miyembro. Ang labis na nagpa-excite sa kanya ay ang malugod na kapistahan ay ginanap sa likod ng bahay ng kastilyo, kung saan ang isang mahabang iron frame ay nilagyan ng iba't ibang mga hiwa ng karne na magagamit ng sinuman upang kunin at ihain ayon sa gusto nila. Halos kumain si Maisie hanggang sa mabusog siya bago tuluyang tumigil. Pagkahapon, sinubukan ni Roland ang kakayahan ni Maisie. Ang kakayahan ni Maisie ay ipinakita bilang ang kapangyarihang mag-transform sa iba't ibang mga ibon, basta't nakita na niya ang mga ito noon. Kumokonsumo ng malaking halaga ng mahika ang pagbabago, na nagpapahintulot sa kanya na magpalit ng anyo ng sunod-sunod hanggang 4 o 5 beses sa isang araw. Kaya niyang mag-transform sa mga maya, sigul, loro, at marami pang iba. Gayunpaman, napansin ni Roland na anuman ang ibon na siya ay nagbago, ang kanyang laki ay nagbabago din. Higit pa rito, may isang aspeto ng plano ni Ash na nakakuha ng atensyon ni Roland. Anong mga kakayahan ng taglay ng maraming witch na natipon ni Tilly? Kung may mga witch na maaaring gawing makabuluhang mapabuti ang kahusayan sa pagsasaka, hindi siya magdadalawang isip na makipagpalitan ng teknolohiya sa kanila. Kaya, nagpasya si Roland na sumulat ng mahabang liham kay Tilly. Una niyang ipinaliwanag ang natural na alyansa sa pagitan ng kanilang dalawang panig, pagkatapos ay babalaan siya tungkol sa pagnanais ng simbahan na pag-isahin ang kontinente, at ipapahayag niya ang kanyang pagsuporta, pagkikipagtulungan, at pagbabahagi sa pag-unlad. Pinalak niyang ipahatid kay Maisie ang sulat kapag naglakbay na siya sa fjord sa susunod na buwan. Bilang pasasalamat sa walang sawang pagsisikap ni Anna sa nakalipas na 2 linggo, nagpasya si Roland na bigyan siya ng regalo. Inilabas niya ang isang telang sako na nagpapakita ng isang basket na tinali mula sa mga baging sa harap nila. Ang tuktok ng basket ay konektado sa ilang mga lubod ng abaka na may malaking canvas na nakakabit sa kabilang dulo. Habang ang lobo ay lubusang lumakas at nagsimulang tumaas, ang mga traction rope ay dahan-daang tumuwid. Si Roland ang unang sumakay sa basket, kasunod si Anna, na umakyat. Sa banayad na ihip ng hangin, isang hot air balloon ang lumitaw mula sa kalangitan, at unti-unting tumataas. Hindi nagtagal, nalampasan na nila ang tuktok ng kastilyo, at bumungad sa kanila ang malawak na tanawin ng bayan. Sa pagtingin sa ibaba mula rito, kitang-kita ang mga bubong ng kastilyo, ang mataong bayan na may ginagawa, ang umaagos na Crimson River mula kanluran hanggang silangan, at ang luntiang bukirin sa tabi ng mga tabing ilog. Kung ano ang hitsura ng border town ngayon, lahat ito ay salamat sa iyong pagsisikap, Miss Anna, sabi ni Roland. Nang marinig ang mga salitang ito, natigilan si Anna. Pagkaraan ng ilang sandali, sumandal siya at mahinang nagsalita, namatay ang aking ina sa apoy, at sa halip na mapahamak sa usok at apoy, naging witch ako. Sa loob ng mahabang panahon, naniniwala ako na ang aking awakening ang naging sanhi ng sunog, at hinamak ko ang aking sarili sa pagiging isang witch. Noong ikinulong ako sa piitan, naisip ko na ito ay magdudulot sa akin ng ginhawa, ngunit iniligtas mo ako at tinuruan kung paano gamitin ang aking mga kakayahan. Hindi ko naisip na ang apoy, bukod sa nagdudulot ng pagkasira at sakit, ito ay nagkaroon ng napakaraming kahalagahan. Tumigil sandali si Anna. Nung nakilala kita, nakaramdam ako ng labis na kasiyahan, ngunit ngayon ay nagbago na ang aking mga iniisip. Minsan nakakaramdam ako ng nakakakilabot na pagkabalisa sa aking puso, na nananabik ng higit pa. Matapos manatili sa ere ang hot air balloon sa loob ng kalahating oras, dahan-dahan itong bumaba sa looban ng kastilyo. Pagkalabas ng prinsipe sa basket, agad na lumapit sa kanya sina Scroll at Wendy, binigyan siya ng leksyon at pinayuhan na huwag makipagsapalaran ng basta-basta. Nagdahilan ang prinsipe bago matalinong ibahin ang usapan. Gusto din ng ibang mga witch na subukan ang hot air balloon. Medyo natutuwa si Nightingale at sasali na sana siya nang bigla siyang nanlamig sa kinatatayuan. Nakita niya si Anna na binuhat ni Roland mula sa basket, na may kislap sa kanyang mga mata at namumula sa kanyang mga pisngi. Ang iba pang mga witch ay sumisigaw na sasakay din sila sa hot air balloon. Hindi nagtagal, muling tumaas ang balon, at sa pagkakataong ito sina Anna at Noah ay pumailang lang na sa kalangitan. Si Nightingale ay nakatayo sa labas ng karamihan,
Nakatingin sa kawalan habang ang hot air balloon ay lumiliit at lumiliit sa kanilang paningin. Dati niya napagtanto kung bakit ginamit niya ang kanyang kakayahan sa kastilyo, na sinulyapan pabalik si Wendy, na lumilingon sa paligid na may natatarantang ekspresyon. Mabilis na lumayo si Nightingale. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Nightingale sa kanyang kwarto, niyakap ang kanyang mga tuhod. Pumasok si Wendy sa kwarto at isinara ang pinto sa likod niya. Nakita ko ang lahat na nakasakay na sa hot air balloon, at ikaw, mag-isa ka lang nakaupo sa gilid, sabi ni Wendy. Wala lang, sagot ni Nightingale, at tumalikod. Umiga si Wendy sa gilid ng kama, dahan daw ang inayos ang kanyang poster at tinitigan siya saglit. Akala ko payag kang magtapat sa akin tungkol sa kahit ano, sabi ni Wendy. Ayaw ibahagi ni Nightingale ang lahat ng mga problemang ito, ngunit ito ay magpaparamdam sa kanya ng pagiging makasarili. Sa lahat ng ito, ang unang witch na nakilala ng kanilang kamahalan ay si Anna, at hindi siya. Sa tuwing makakaramdam siya ng pagkalungkot, ang unang taong naiisip niya ay palaging si Wendy, na hinding-hindi siya pababayaan. Dahil doon, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Wendy at maikling ipinaliwanag ang sitwasyon. Inulit ni Nightingale ang tanong ni Scroll noong araw na iyon. Ang kanyang kamahalan ay magpapakasal sa witch. Biglang iminulat ni Nightingale ang kanyang mga mata at sinadya ang bawat salita. Siya mismo ang nagsabi nito, at hindi siya nagsisinungaling. Biglang hinawakan ni Wendy ang braso ni Nightingale at team na sinabi sa kanya na ang bagay na ito ay hindi dapat ibunyag sa sinuman, kahit na sa mga kapatid nilang babae sa Witch Alliance. Natarante si Nightingale, at ipinaliwanag ni Wendy na si Roland ay walang alinlangan na magiging hari, at ang isang hari ay dapat magkaroon ng mga anak. Ang isang hari na walang tagapagmana ay hindi tatanggapin. Kung si Roland ay magiging hari, siya ang magtatakda ng kapalaran ng lahat ng mga kapatid na witch. Saglit na nag-isip si Wendy at tinanong si Nightingale kung gusto niyang maging reyna o ipagpapatuloy ang pagbabantay sa tabi ni Roland. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Nightingale na natural na gusto niyang nasa tabi siya. Ngumiti si Wendy at sinabing, maaaring iisa lang ang reyna, pero kahit umakyat siya sa trono, kailangan pa rin niya ang iyong proteksyon. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Napapikit si Nightingale ngunit hindi sumagot. Sa kabilang banda, ang lihim na silid ng Hermes Grand Cathedral ay ritual ng Divine Punishment Transformation na ang kaalaman na dapat taglayin ng isang pope. Noong kinuha ni Min ang Codex of Divine Punishment noong isang taon, katumbas nito ang pagkuha ng kwalipikasyon para maging susunod na Santo Papa. Nakahiga ang dalawang Judgment Soldier sa transformation platform, at nakilala sila ni Maine. Lumapit ang mga gwardya at tinakpan ang mata ng dalawang sundalo, na mahigpit na ikinulong ang kanilang mga paa sa higaan na may mga pagpigil sa palso at kanilang mga tuhod. Pagkatapos ay may isang witch na inihiga sa pagitan ng dalawang sundalo, nagtagumpay ang isa pero ang isa ay nabigo. Nakatayo sa pagitan ng dalawang transformation platform ang pinakamataas na pinuno ng simbahan, si Pope Oberlin. Nakasuot siya ng kapansin-pansing pulang damit na may gintong trim at isang kumikinang na koro ng bato sa kanyang ulo. Saglit na nag-alinlangan si Min at nagtanong kung gaano karaming mga Judgment Soldiers ang kailangan nila para talunin ang mga demonyo. Itinaas ni Pope Oberlin ang kanyang kamay upang patahimikin siya, sinabi kay Min na siya ay masyadong maikli ang pasensya. Bilang susunod na Pope, ang lahat ng mga katanungan ay sasagutin sa nakatagong silid sa itaas ng Holy Secretariat. Sa ngayon, kung mas maraming mga God Judgment Soldiers, mas mabuti. Hindi nagtagal, naghanda pa sila ng isa pang maskuladong mandirigma para sa ritual. Si Tech Thor, isang miyembro ng Holy City Guards, ang lumuhad sa kanila, na nakadama ng labis na karangalan na sumali sa seremonyang ito. Kasabay nito lumapit ang isang God Punishment Army na nakaakay sa isang 18 anyos na witch na pinalaki ng simbahan. Isang araw bago ang pagsakripisyo, siya ay pinahiran ng napakaraming tubig ng Dreamer, isang potion na pampatulog. Di nagtagal, isang maliit na silver na karayom ang maingat na ipinasok sa braso ng witch, at ang reddish-brown na dugo ay damaloy sa tube na mula sa karayom, na inilalagay sa kristal na palanggana sa ibaba niya. Sa ilalim ng palanggana ay nakababad ang isang kulay asul na mga God Punishment Stone, na unti-unting inilulubog sa reddish-brown na dugo hanggang sa mapuno ang buong palanggana.
Hindi nagtagal, nagsimulang sumailalim sa transformation ang God Punishment Stone. Sa pagtingin sa ilalim ng palanggana, makikita ang mga asol na bato na sumisipsip ng dugo. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, unti-unting natutunaw ang mga bato, na naging malinaw at transparent ang dating reddish-brown na dugo, na nagkulay asol na katulad sa kalangitan. Ang katawan ng witch ay mahiwagang nabago, na kinuha ang kanyang dugo upang mapahusay ang kakayahan ng mga organ at ng mga buto sa normal na tao. Gayunpaman, kung direktang ginamit ang dugo nila, agad na mamamatay ang tatanggap nito. Kaya sa makatuwid, kinakailangan pa ng God Punishment Stone upang maneutralize ang mga epekto nito bago isalin sa subject na tao para sa transformation platform. Gayunpaman, ang dugong ito ay makakasira pa rin sa kamalayan ng tatanggap. Unti-unting mawawala ang kanilang mga damdamin at katalinuhan, na nag-iiwan lamang ng mga instinct at malakas na kalooban nila. Ang mga nakaligtas na God Punishment Army ay magkakaroon ng mga mahuhusay na katangian kaysa sa mga ordinaryong individual, at magkakaroon din sila ng mga anti-magic na katangian kahit hindi sila nakasuot ng mga God Punishment Stone. Habang ang asol na likido ay dahan-daw ang dumadaloy sa katawan ng Judgment Soldier sa pamamagitan ng tubing, ang mga ugat sa kanyang mga braso at leeg ay umuumbok, at ang kanyang mga ekspresyon ay lumilikot sa isang ngiting nagtitiis ng matinding sakit. Sa pagtatapos ng ritual, halos hindi na makatayo si Maine. Awkward siyang bumaba sa platform, nakasandal sa dingding ng Grand Hall. Nagtagumpay si Tekthor sa pagiging ika-62nd God Punishment Army ngayong taon. Bago umalis si Maine, ipinagkatiwala sa kanya ni Pope Oberlin ang pinakabagong improvement, isang bagong nabuong lason, na kapag iwinisik sa mga nabubulok na bangkay, ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa mga apektadong populasyon, na hindi na kailangan para ipalunok tulad sa mga tabletang lason. Kung walang tiyak na panlunas, ito ay halos magiging pandemya. Sa nalalapit na mga labanan laban sa 4 na kaharian, maaari itong maging kapaki-pakinabang na asset. Sa kabilang banda, nakaupo sina Ana at Soraya sa basket ng hot air balloon, na namamangha sa tanawin sa ibaba. Ang basket na kinauupuan nila ay pinalamutian ng mga painting na naglalarawan ng aerial view ng border town. Gayunpaman, hindi tulad ng nakaraang estilo ng photorealistic, sa pagkakataong ito ang kanyang mga drawing ay tila buhay, halos napakatingkad sa kulay. Sa kanilang pagbabalik sa kastilyo, agad na tinawag ni Roland si Soraya at si Nightingale upang kumpirmahin ang obserbasyon. Ang magic core ni Soraya ay nagbago, at ang gininto ang core ng magic energy sa loob ng katawan ni Soraya ay naging isang infinite na hugis. Ang pagpipinta ni Soraya ay naging mas matibay at mas matingkad, ang gusaling ipininta niya ay lumalabas na mahigit 100 sentimetro ang kapal. Ang mga kakayahan ni Soraya ay nag-improve, na nagbigay sa kanya ng ibang pananaw sa kanyang mga ipininta. Naisip ni Roland na ang pagpipinta niya ay higit pa sa isang pigment. Ito ay tila nakapatong na binubuo ng mahika. Marahil ito ay maaaring ilapat sa iba pang mga bagay. Bumalik sa kanyang opisina, sinimulan ni Roland ang kanyang bagong plano. Nilalayo niyang gumamit ng steam engine para magbomba ng tubig mula sa Crimson Water River papunta sa water tower, at pagkatapos ay gamitin ang principle ng pagsipsip upang may bahagi ito sa pamamagitan ng pipeline sa bawat sambahayan, upang makalikha ng isang automated na sistema ng supply ng tubig. Kamakailan lamang, naramdaman ni Roland na si Nightingale ay lumalayo sa kanya. Ilang beses niyang tinawag ang pangalan niya sa opisina, ngunit walang sumasagot. Biglang napangiti ang evil side na mukha niya dahil kukunin ang merienda sa loob ng desk niya. Gayunpaman, hinawakan siya ni Nightingale, napigilan siya sa kanyang layunin. Nang makitang nasa tabi niya pa rin si Nightingale, ngumiti si Roland at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa kanyang walang tigil na proteksyon at pakikisama. Natuklasan ni Nightingale ang isang silver gun sa isa sa mga drawer. Ang baril ay kumikinang sa kintab sa ibabaw, na sumasalamin sa anino nito, at kapwa ang gatilyo at ang barrel ay pinalamutian ng napakagandang nakaukit. Ang pangalang Veronica ay nakaukit sa baril. Ang planong ito ay matagal nang gumugulo sa isipan ni Roland. Kung ikukumpara sa masalimuot at hindi maginhawang mga baril na ginawa niya nung nakaraan, ang bagong binuo na revolver ay mas convenient. Mapapanatili nito ang mataas na antas ng kaligtasan at bilis ng pagpapaputok.
Sa pambihirang liksi ni Nightingale bilang isang witch, maaasahan ang kapangyarihang mailalabas niya sa pamamagitan ng baril sa kanyang mga kamay. Si Nightingale ay nagtataglay ng mahusay na talento, mabilis na makapag-adapt sa kanyang sarili sa handgun at nagpapakita ng kahangahangang husay sa pagtama sa kanyang mga target. Biglang tinapik ni Roland ang balikat ni Nightingale at sinabi sa kanya na tandaan na hilahin ang gatilyo habang sumisigaw na, "Tanghali na." Tumingin si Nightingale kay Roland at tinanong kung kailangan ba iyon o kanyang personal na biro lamang. Itinaas niya ang baril, huminga ng malalim, at walang kahirap-hirap na tinamaan ang target bullseye. Sa sandaling iyon, nalaman na niya ang kanyang kasagutan, siya ang shield at ang dagger ng kamahalan, na nagbabantay sa kanyang tabi hanggang sa dulo ng kanyang buhay, walang takot at walang pagsisisi. Malapit na ang inaabangan na premiere ng dula. Bilang kamahalan, natural na si Roland ang may pinakamagandang upuan sa event, sa upuang direktang nakaharap sa entablado. Nagtayo si Carl ng isang pansamantalang sahig na gawa sa kahoy na may 3 palapag, na kaya ang humigit kumulang 100 tao. Umupo si Roland sa gitna mismo ng ikatlong palapag. Sa isang gilid niya ay ang mga miyembro ng Witch Alliance, at si Anna ang nakaupo sa tabi niya, habang sa kabilang gilid ay ang mga kinatawan ng Merchant Guild, kung saan si Margaret ang pinakamalapit. Isang matabang mangangalakal na nagngangalang Hug, na kinain ng kanyang ika-10 higanteng dumpling, ay nagtanong kay Roland kung maaari niyang ibenta sa kanya ang recipe na ito. Ang isa pang mangangalakal ay may hawak na mug sa kanyang kamay, pinahahalagahan ang eleganteng disenyo nito at ang waterproof nitong pagkagawa. Hindi niya gusto ang mga regular na mabasagin na tasa ng kristal at ipinahayag ang kanyang interes sa pagbili ng iilan na ito.